Ngayon, eto panamnam natin sa mga DDS, si Pangulong Bongbong Marcos. Nagawa upang malaman. Naku, ito ang mga DDS, ito ang napakagaling nating presidente, si Pangulong Bongbong Marcos. Namnamin nyo, mga DDS, uy, linti kayo, wag kayong magsisialisan, dyan lang kayo ha. Namnamin nyo, sasabihin ko, ito na po ang pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas. No, yung tatay ninyo, wala, duwag lang yon, takot lang yon. No, wala nga naipakulong na korap yun eh. O, pakinggan ho natin si Pangulong Bongbong Marcos. Po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na Walang kaso ng korupsyon si Vice President Duterte, kaya pala hindi niya masagot. No? Yung reklamo sa impeachment na ano daw ho, nilustay yung pera ng confidential funds, hindi nila masagot yun. Ang sagot ho nila doon, mga kababayan, hindi pwedeng 2 impeachment ang pumasok sa isang taon. Yun na po yun. Biruin mo, 16 na mambabatas yung hinire nila para ipagtanggol ang vice-presidente. Yun lang ang sasabihin na hindi pwedeng paano yung pangalan ni Sara Duterte, Sera? Dahil kami, hanggat hindi na ipapaliwanag yan na maayos, syempre, ang iniisip namin, ninakaw yan. Hindi po ba? Hindi nyo kami masisisi na ganoon. naging iskandalo. At paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Aha. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual. Naku, mga DDS, ipapakulong yung ninyo, bagong superhero ninyo na nagngangalang Saldico, magalit kayo mga DDS, kakampi nyo yan. Di ba? Dati ang sinasabi ng mga DDS, ang sinasabi ng mga DDS dati, Saldico, umuwi ka na. No, Saldico, corrupt ka. Ngayon, hindi na superhero na po ng mga DDS, si Saldico, mga kababayan. Mga DDS, magalit kayo. Kasi papakulong si Saldico. Idol nyo yun. Sabi ni Alex Pontanosa, wag daw magre-report si PBBM, nagagalit si Marcoleta. Totoo ba? Nagagalit si Marcoleta? Grabe. Batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At tinatanggi pa Oy, kayo naman, para naman kaming bobo na kagaya ninyo. Sasabihin pa, hindi namin. Superhero si Saldi. Superhero nyo yan! Di ba? Nabuhayan nga kayo ng loob nung nagpakita ng sandamakmak na maleta si Saldi. Tuwan-tuwa nga kayo, di ba? Bilib na bilib kayo. Uy, hala, may ipinakita na maleta si Saldico. Ebidensya yun. Paano kung ito, maleta pala ito? No? Ito, maleta. Papakita ko sa inyo. Ito ang ebidensya ko kay Sara Duterte. Nandito sa loob nito. Yung envelope na magpapatunay na corrupt si Sara Duterte. Payag kayo. Walang magkikik ng mga DDS. Bawal. Hayaan nyo silang magmura. Okay lang. Okay lang yan. Walang magkikik ng DDS. No? Simula ngayon sa araw na ito, walang ikikik ng mga DDS. Kahit magmura sila dyan, okay lang. No? Kumakain na tayo ng bash nila araw-araw. Diyos ko naman. Parang di naman kayo nasanay. Pag sinabi ko sa inyo mga DDS, nakikita nyo to, ang laman nito ay ebidensya ko kay Sara Duterte na siya ay corrupt. Okay na sa inyo yun. Diba? Kailangan tanggapin ninyo. Kasi nga, yung superhero ninyo na si Saldico, nagpakita ng mga mali-maleta. Pinaniwalaan nyo agad. Di ba? Pinipikon nyo si Cheche. Pinipikon nyo yung mga DDS.
mga kababayan. Hayaan nyo lang sila dyan. No? Biruin nyo yun? Gabi. Ganon kahihina ang utak ninyo. Gawin yung, biruin niya, dami nilang superhero ngayon. Chavit Singson, superhero na din ho nila. No? Pagka nagsalita, Chavit Singson, sige Manong, banatan mo! So, palakpakan! No? Yan yung mga, ano ng mga DDS. Chavit Singson, Saldico, ayop yung mga ano ninyo mga idol ninyo Dati nung nakakalaya pa si Tebes, idol din nila yan. Malamang kapag kaya mga DDS nakasuhan, ang kukunin na mga ano niyan, ang kukunin na mga na lawyer niyan, walang iba syempre. Di si ano, yung maliit, si Gasolito, di ba Chi Villaruel? Oh. Villaruel pala apelyido mo, Chi. Shoutout sa iyo. Siyempre, di ba? Para kapag yun yung kanilang ano, mas malakas ang nando ka sa oblo. Kasi yung karamihan ng kanyang ano, ng kanyang kliyente nasa oblo. Tuloy, Pangulo. Ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. Sabi ni Banji, buti pa si Banji naiintindihan. Palakpakan, walang sisipain, hayaan nyo silang magmura dyan. Ano, hahaba ang usapan, dadami ang manonood, more money, Naku po, hindi tayo kumukuha ng pera sa YouTube. Hindi tayo pinapasweldo na YouTube. Sabi ng mga DDS, yung pera daw ho ni Mark Ramos, mga kababayan, ay galing daw po sa pera ng taong bayan. Hayaan na natin. Okay na yun. Paniwalaan na lang po natin yung mga DDS, mga bossing, para hayaan nyo silang magsalita dyan. No? Yung pera ni Mark Ramos galing doon sa kaban ng bayan. Okay na yun. Bahala sila dyan. Tuloy. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila. Naku po. Oy, mga DDS, paano to? Yung idol ninyo, yung superhero nyo, si Saldico, ipapakulong na. Tapos yung pinipilit nyo na si Martin Romualdez, mga 6 to 9 months pa daw bago makasuhan. Maghahanap pa o palilitawin pa si Gutesa. Kung lilitaw, ha? Kasi mukhang hindi nalilitaw. Baka tinegi na hungayan ng mga ng mga ayaw magpalitaw sa kanya sino ba? Kasi pumalpak nung una, baka pag lumitaw ho pangalawa, mas madiin sila. Palpak na naman daw, di ba? Itong mga arrest warrant na ito, aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Totoo yan, mga DDS, no? Si Pangulo ang nagsimula. Kaya yung inaasahan ninyo na yung inaasahan ninyo na bababa si Pangulong Bongbong Marcos, hindi. Bago niya umpisahan yan, buo ang loob niyan. Alam niya sa sarili niya kung sino yung mga babanggain at kung sino yung mga pangalan na malalakas. Di ba? Sabi ng DDS na isa, Marcos Sugarul. Droga pa daw. Marcos Sugarul. Ang problema, mga boss, wala namang maipakita ebidensya. Ebidensya ninyo, yung pulburon video na ginawa daw ni Harry Roque. Paano yun? Mga kababayan, sa susunod na pagbarungin nyo, si Sara Duterte, siguraduhin ninyo, na talagang bababa na ang presidente. Mahirap magsuot ng barong, mainit. No? Mainit magsuot ng barong, mga bossing. Tapos, pagsusuotin nyo barong. Hoy, Vice Presidente, huwag ka nang aalis ng bansa ngayon kasi any moment, itatanghal ka ng presidente. Nagbarong naman si Vice President. No, nag-aantay sa likod. Yung pala, uuwi lang pala. Nasa likod ba si Vice President noon ng INC? No? Nasa bahay nila. Sige, ito, bumaba na si Presidente. Punta ka na dito. Nakabarong ka na, panik na. Mainit! Uy!
Mga DDS, mainit. Huwag niyong pagsusuotin agad-agad ng barong. Siguraduhin niyo muna na bababa ang presidente bago magsuot ng barong si Sara Duterte. Diba? O tapos uwian lang din ang ending. Po ang magtatapos. Kaya asahan po ninyo. Chabit, narinig mo? Si presidente daw ang magtatapos. No? Kaya siguro more ano pa. Kay Chabit, Boss Chabit! Oy, lanya ka. Hindi ko alam kung natutulog ka pa. Chabit! Ito, yung mga ano mo dito, yung mga supporter mo, Chabit, oh, umiiyak na. Oh. Puro ka daw press con. Eh mukhang ang bagsak mo din daw, kulungan, Chabit. Diba? Pag-usapan ho natin si Chabit Singson, mga bossing, alam nyo kung saan? Doon sa Birahan PH, mamaya hong konti, pagkatapos nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na, parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Ayan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ay, salamat po, Pangulo. Dahil ako ho mga kababayan, uulitin ko, hindi ho ako magsasawang sabihin ito, kung merong legal na pamamaraan para mapanatili natin ang presidente natin na maging presidente pa ng mas madami pang panahon para po itong mga ginagawa na pagsugpo sa korupsyon sa Pilipinas ay talagang maubos. Dahil dyan lang po gagaling ang ating bayan eh. Maubos yung mga walang yang mga politiko na magnanakaw sa ating bayan. Diyan lang po gagaling ang ating bansa, mga bossing. Kaya kung meron man na legal na pamamaraan kung paano mapapanatili ang ating presidente sa kanyang posisyon, susuporta ho ako doon, mga boss chief, amo sir. Sabi ni Mila Pontanilla, na puno na ang tinawag na weak leader. Oo nga. Tingin ko, oy mga DDS, huwag kayong magagalit sa akin ha. Kasi ang tingin ko, yung weak leader, ayun, nandoon sa loob ng oblo, nakakulong. No, bakit? China, kinatakutan, walang ginawa. Gusto pa ibigay ata ang West Philippine Sea sa China. O, sino pa? O, etong mga korap, yung mga malalaking pangalan, sino bumabangga ngayon? Si Presidente Marcos, Chavit Singson, yung mga bilyar, may sarili pang unit na nag-iimbestiga sa kanila. Sino pa? Boss Joel Villanueva, si Boss Jinggoy Estrada. Oh, mga bigati niya. Si Atong Anga, ayun, di ba? Sabit din. Doon naman sa mga sabungero. Mga malalaking pangalan yan, hindi mabangga ng mga dating presidente. O sino ngayon at tatawagin natin na weak president, na duwag si Digong. Duwag si Digong. Aray.